Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ngayon, hindi gaanong mahalaga ang Shengli sa Aaron. Kung tutuusin, ang hinahabol niya ay ang kaharian ng 8 mundo, at ang Shengli ay produkto ng mundo ng Xuanyuan. Kaya naman, kahit gaano pa siya karami kumain, hindi niya mapapabuti ang kanyang kaharian. Kaya ngayon ang paraan upang gawin ni Shengli ang pinakakapaki-pakinabang na papel ay ibigay ito kay Moyang at sa iba pa. Mababa ang kanilang kaharian. Pagkatapos kumain ng Shengli, maaari nilang gampanan ang pinakamabisang papel. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Moyang, kumuha si Aaron ng ilan at sinabi kay Moyang, "Sige, malapit na ang oras, gawin mo ang gusto mong gawin, at huwag kang magsisisi." Madaling kinuha ni Moyang si Shengli. Hindi siya nagpakita ng anumang panlabas na anyo, at hindi siya nagpasalamat sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang damdamin sa pagitan ng mga lalaki ay hindi kailangang ipahayag sa salita. Halika, ngayong may Shengli ka na, hindi mo na kailangang mag-alala na hindi mo ito makakasabay, sabi ni Moyang kay Liu Fang. Tumingin si Liu Fang kay Aaron nang may pasasalamat at sinabing, "Salamat." Umiling si Aaron at sinabing, "Salamat. Ang bagay na ito ay walang halaga sa akin. Maaari itong maging pinakamahalaga sa iyo." Wala nang sinabi pa si Liu Fang, dahil hindi niya mababayaran ang Aaron kung kailangan niyang pasalamatan siya. Dahil binigyan siya ng Aaron ng pagkakataong makita ang mundo sa labas ng mundo, at hindi pa rin niya ito matatapos. Pagkaalis nila, sinabi sa kanila ni Han Sanchen ang maraming bagay tungkol sa Dao 12. Bagamat sinasabing maaari niyang ayusin ang ilang mga bagay pagkatapos pumunta sa mundo ng Xuanyuan upang mabawasan ang kanilang panganib, hindi sigurado si Han Sanchen kung magkakaroon ng anumang aksidente, kaya ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na ang kanilang kaligtasan ay ang kanilang sariling lakas. Umaasa si Han Sanchen na bago siya pumunta sa mundo ng lahat ng direksyon, maaari niyang itaas ang antas ng Dao 12 sa pinakamataas na antas, at mas mahusay na maabot ang pinakamataas na antas. Sa ganitong paraan, hindi malalagay sa panganib ang buhay ni Moyang at Liu Fang. Ngunit sa maikling panahon, hindi madali para sa Dao 12 na maging isang malakas sa matinding dibisyon. Kahit gaano karaming mga banal na kastanyas ang mayroon, hindi ito makakatulong. Hindi ba sila kayang protektahan ni Felangsen? Nang makitang nahihirapan si Aaron tungkol sa bagay na ito, nag-aalinlangan si Ivory kay Aaron na mayroong isang handa na malakas na tao na hindi na kailangang lumihis upang makumplito ang isang hindi makatutuhanang bagay, na nagpapalito kay Ivory. Si Felangsheng ay may lakas na protektahan sila, ngunit ang taong ito ay hindi 100% mapagkakatiwalaan. Si Han Sunny ay palaging nag-iingat kay Felangsheng. Matapos siyang ipagkanulo dahil kay Lin sa pagkakataong ito, naniniwala si Aaron na si Felangsheng ay hindi isang maaasahang tao, kaya hinding-hindi niya ibibigay ang buhay ng 12 o 13 tao kay Felangsheng. Bakit? Curious na sabi ni Ivory. Itong apocalypse trip, pinagtaksilan niya ako, buti na lang nalaman ko sa oras, kung hindi, tiyak na makakahanap siya ng pagkakataon na patayin ka. Sabi ni Aaron, "Patayin mo ako." Kakaiba ang naramdaman ni Ivory. Sa walang dahilan, bakit siya pinatay ni Felangsheng? Wala namang dahilan. Siya ay kontrolado ni Linlong, at si Linlong ay natatakot sa iyong lakas, kaya gusto niyang mamatay ka. Paliwanag ni Han. Biglang natauhan si Ivory, at walang kamalay-malay na sinabi, "Ang bug na ito, talagang gusto akong mamatay,
tingnan kung paano ko ito haharapin. Hindi matatawa o maiiyak si Aaron kapag narinig niya ang salitang, bedbug. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya nang ahas na tawagin si Linlong ng ganito. Gayunpaman, si Ivory ay ganap na kwalipikado. Sinasalamin din nito ang agwat sa pagitan ng Aaron at Ivory. Ayaw niyang aminin na wala siyang magagawa. Kung alam niyang iniinis ka niya, magtatago siya na parang bulate. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa oras na ito, biglang may naisip si Ivory, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Napansin din ni Aaron ang emosyonal na pagbabago ni Ivory at nagtanong, anong problema mo? Umiling si Ivory. Ngayon lang, ilang pira-pirasong larawan ang nag-flash sa kanyang isipan. Isang dragon ang lumitaw sa larawan, at ang buong katawan ay nagpakita ng malinaw na kristal na kulay ng jade. Hindi mabilang na mga tao ang gumapang sa harapan nito, na para bang humihingi ng awa. Dagdag pa rito, mararamdaman ni Ivory ang matinding pang-aapi sa ilang eksena lang. Anong uri ng dragon ito? Bakit napakalakas nito? Wala lang. Parang may bigla akong naisip, pero hindi ko ma-describe ng konkreto. Sabi ni Ivory. Alam ni Han Sanchen na marahil ito ay dahil ang alaala ni Fu Yao ay nagsimula ng mabuksan ng paunti-unti, ngunit kailangan pa rin kainin ni Ivory ang iniwan ng matanda upang mabawi ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Binigyan ni Aaron si Dao ng 12 banal na kastanyas at sinabing, subukan mo ang iyong makakaya. Ang ganitong bagay ay hindi maaaring pilitin. Matigas ang ekspresyon ni Dao 12. Kahit si Aaron ay iniisip na imposible ito, ngunit hindi siya umaamin ng pagkatalo. Dapat niyang subukan ang kanyang makakaya. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw ay magkasama sina Aaron at Ivory, ginagawa ang dapat gawin ng mga ordinaryong magkasintahan. Sa maikling panahon, ang kanilang relasyon ay uminit ng husto, tulad ng pandikit. Ngayon ay hindi na hawak ni Ivory ang pulso ni Aaron sa lahat ng oras. Ang Dao 12, sa kabilang banda, ay sarado sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga inaasahan ng Aaron, talagang desperado ang Dao 12. Sa araw na ito, naghahanda sina Aaron at Ivory na lumabas upang linangin ang kanilang pagmamahalan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, pagkatapos buksan ang pinto, may isang lalaki na nakatayo sa harap ng bakuran na hindi inaasahan ngunit makatwiran sa Aaron. Maya-maya, lilito siya. Yi Qingshan. Ang lalaking ito ay inutusan ni Linlong. Noong una, malamang na gusto niyang guluhin ang Aaron, ngunit ngayon ay maaari na siyang lumitaw sa sarili niyang inisyatiba, na nagpapakita na si Linlong ay walang ideya na harapin ang Aaron. Hindi ko inaasahan na dito kami magkikita, sabi ni Aaron kay Yi Qingshan. Si Yi Qingshan ay nagkunwaring misteryoso, ngunit ang sinabi niya kay Aaron ay medyo nakakalito. Mukhang nakilala niya ang kanyang sarili, saan pa ako pupunta kung hindi ako magkikita dito, at ikaw ay huwag na huwag mo akong hahanapin kung hindi ako magpapakita, sabi ni Yi Qingshan. Kailangang aminin ito ni Aaron, at hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Yi Qingshan para makatakas mula sa banal na kamalayan ni Aaron. Gayunpaman, kung hindi siya lilito, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa Aaron, dahil ang kanyang lakas ay hindi kayang harapin ang Aaron, hindi na kita kailangan pang hanapin, dahil alam kong magpapakita ka ng mas maaga o mamaya, at hanggat nandyan ako, ayaw mong may masaktan. Sabi ni Aaron. Dahil dito, hindi marunong tumutol si Yi Qingshan. Talagang hindi siya nangangahas na gawin ito ng madali. Kapag nalaman ito ni Aaron, malamang na mawalan siya ng buhay. Hindi siya nangangahas na isugal ang kanyang buhay. Lagi kang tao na takot sa kamatayan. Hindi ako nagkakamali. Nang makitang hindi pinabulaanan ni Yi Qingshan ang kanyang sarili, nagpatuloy si Aaron ng nakangiti. Si Yi Qingshan ay talagang isang taong takot na takot sa kamatayan. Mula nang maabot niya ang 9 na estado ng lampara, ang pagpapanatili ng kanyang buhay ay naging pangunahing prioridad ni Yi Qingshan. Kapag may isang bagay na nagbabanta sa kanyang buhay, si Yi Qingshan ay tatakbo palayo, at tiyak na siya ang pinakamabilis. Ang bagay na ito ay halos hindi kilala sa malakas na bilog ng buong mundo ng Xuanyuan, at dahil din dito, mayroon ding palayaw si Yi Qingshan, na tinatawag na bandido ng bundok. Siya ay maaaring tumakbo ng pinakamabilis na may bundok sa kanyang likod. Siyempre, ang ganyang palayaw, hindi basta-basta, lahat ay kwalipikadong sumigaw. Ngunit kakaiba si Yi Qingshan.
Ang mga tao sa Xuanyuan World lang ang nakakaalam nito. Paano siya makikilala ng isang lalaki mula sa lupa? Sino ka? Bakit ka papatayin ni Linlong, at may alam ka tungkol sa akin? Tinanong ni Yi Qingshan si Aaron. Nagulat ito sa Aaron, dahil naalala siya ni Linlong at naalala siya ni Fei Langsheng, na naging dahilan ng hindi malay ni Aaron na ang kanyang muling pagsilang ay nagpabago lamang sa mundo. Ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang estado ni Yi Qingshan, tila wala siyang pagkilala sa kanyang sarili, na nagpapakita na ang kanyang muling pagsilang ay nagdulot ng mga pagbabago sa mundo ni Xuanyuan. Ngunit bakit espesyal sina Fei Langsheng at Linlong, kaya medyo nalilito ang Aaron. Pero hindi ba sinabi ni Linlong sa iyo? Nagkunwaring nagulat si Aaron at sinabi kay Yi Qingshan. Ano ito? Ano ang dapat nitong sabihin sa akin? Sabik na tanong ni Yi Qingshan. Ako ang tanging malakas na Diyos sa mundo ng Xuanyuan. Hindi mo alam, sabi ni Aaron. Si Yi Qingshan ay natigilan saglit. Ang mensaheng nakuha niya mula kay Linlong ay ang Aaron ay napakalakas, at siya ang pinakamalakas sa parehong kaharian. Sa makatuwid, paulit-ulit na sinasabi ni Linlong kay Yi Qingshan na huwag magpakita sa harap ng Aaron, upang hindi malagay sa panganib ang kanyang buhay. At ginawa ni Yi Qingshan. Natural, takot siya sa kamatayan. Siyempre, hindi siya naglakas loob na subukan ito ng madali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Aaron ay naging makapangyarihan sa alamat ng mundo ng Xuanyuan. Nakikita ko, biglang tumawa si Aaron at sinabing, alam ko kung bakit ikaw ang pinili ni Linlong kaysa sa iba. Bakit? Tanong ni Yi Qingshan. Sapat na kasi ang takot mo sa kamatayan, dahil masisiguro mong alam ni Linlong na hindi ka madaling lalabas sa harapan ko nang wala ang utos niya. Tumawa si Han Sanchen at sinabing si Linlong ay napakahusay sa pag-empleyo ng mga tao. Kung siya ay magiging isang malakas na tao, maaaring hindi siya masiyahan at makipaglaban kay Han Sanchen, ngunit hinding-hindi ito gagawin ni Yi Qingshan. Sa kasong ito, malinaw na hindi ito kapuri-puri. Ngunit walang pakialam si Yi Qingshanzi. Takot siya sa kamatayan, ang Xuanyuan ay kilala sa buong mundo. Hindi niya akalain na ito ay isang kahihiyan sa mahabang panahon. Kung alam kong isa kang malakas na tao sa Diyos, hindi na sana ako napunta sa lugar na ito. Nagsimula nang magsisi si Yi Qingshan, kahit na naramdaman niya na hindi siya dapat magpakita sa harap ng Aaron. Kung gusto siyang patayin ni Aaron sa oras na ito, wala siyang pagkakataong makatakas. Kahit na ang kaharian ng pinakamataas na guro ay sapat na malakas, si Yi Qingshan ay mayroon pa ring kaalaman sa sarili sa harap ng mga malalakas sa banal na kaharian. You don't have to be afraid. I won't kill you, pero may dahilan kung bakit bigla kang sumulpat, diba? Nakangiting tanong ni Aaron. Naalala ni Yi Qingshan ang sinabi sa kanya ni Linlong at sinabi niya kay Aaron, hiniling sa akin ni Linlong na iparating sa iyo na ang mundo ng Xuanyuan ay nasira. Ngayon ang pintuan ng langit ay bukas na bukas. Sa sandaling lumitaw si Su Yingxia sa mundo ng Xuanyuan, siya ay magiging kinuha agad. Bukas ang pintuan ng langit. Hindi ito para bigyan ng pagkakataon ang Aaron na huminga. Kung aalisin si Ivory, dapat makipagsabayan sa kanya ang Aaron sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, ang Aaron ay walang oras para i-deploy ang Xuanyuan World Affairs para matiyak ang kaligtasan ng Dao 12 at iba pa. Ito ay napakasamang balita, ngunit isang magandang bagay na malaman ng maaga na ang Aaron ay naghanda ng maaga. Salamat sa pagtulong niya sa akin. Papatayin niya sana siya, ngunit kung makapagbigay siya sa akin ng impormasyon, ililigtas ko ang kanyang buhay. Kung mayroong anumang pinakabagong impormasyon, ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Aaron kay Yi Qingshan. Halatang nanginginig ang lalamunan ni Yi Qingshan, at pagkatapos ay tinanong si Aaron, pwede ba akong pumunta? Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Siya ay mahiyain tulad ng isang daga. Nakakahiya talaga sa kanya. Siyempre, pwede kang pumunta. Sabi ni Aaron. Pagkaalis ni Yi Qingshan, nakita ni Aaron si Ivory na may marangal na ekspresyon. Sa orihinal, sinadya niyang magpanggap na wala siyang alam at patuloy na magsaya kasama si Ivory. Gayunpaman, sa natitirang oras, malinaw na hindi makatutuhanang makita ang estado ni Ivory. Anong problema? Tanong ni Aaron kay Ivory. Huminga ng malalim si Ivory at sinabing, hindi ko alam kung bakit. I have a uncertain premonition in my heart.
Parang mahihiwalay na ako sa'yo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po